Isang matinding iskandalong yumanig sa bansa matapos may sa publiko ang umano'y pandaraya sa Commission on Election o COMELEC. Ayon sa lumabas na impormasyon, may mga ebidensyang nagsisiwalat ng di umano'y dayaan sa nakaraang halalan na nagbigay ng malaking pabor kay Pangulong Kuting Jr. Dahil dito umabot na sa Korte Suprema ang usapin at marami ang nananawagan na panagutin ang Pangulo. Ayon sa mga ulat, may mga lumutang na whistleblower at dokumentong nag-uugnay sa ilang opisyal ng COMELEC sa umano'y manipulasyon ng resulta ng halalan. Dahil dito maraming grupo at personalidad mula sa oposisyon ang humihiling ng imbestigasyon at posibleng diskwalifikasyon ng kasalukuyang administrasyon. Samantala mariing namang itinanggi ng Malacanang ang mga aligasyon. Iginiit nilang lehitimo at malinis ang naging proseso ng halalan. Sa ngayon, nakatutok ang publiko sa magiging desisyon ng Korte Suprema kung may sapat na basihan ang mga paratang na ito. Patuloy ang panawagan ng taong bayan para sa katotohanan at hustisya sa halalan. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Balik nga ba yung ika-4 na impeachment? Baka impeachment, tayo ng trial, sabihin ng Korte Suprema, naku, mali yan. Dapat doon sa unang impeachment pa lang, tapos na. Dapat yun ang pag-usapan. Hindi yung pangalawa, pangatlo, pang-apat. Yung pang-apat pa lang ang tutugunan itong mga walang yang congressman na to. Sinabi, isang impeachment complaint kada isang taon. Naka-4 na ho yan. Ibig sabihin yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, invalid na ho yan. Para sa atin, kahit di tayo abogado. Base yan sa mga abogadong narinig natin. Pero huwag kayong magalit sa akin, magalit kayo sa kanila. Kung mali tayo, kasalanan nila. Eto, nakikinig lang naman ho tayo sa mga abogado. Base dito kay Congressman Rodante Marcoleta, 1 impeachment complaint kada isang taon sa mga impeachable government official. O nakaisa na, o dapat stop na doon. Hindi pwede pangalawa, pangatlo, pang-apat. Wala daw hong ganon. Kaya yaan niyang isa sa mga kinwestiyon ng kampo ni BP Sara sa Korte Suprema. Hintayin ho natin ang ating Supreme Court kung ano sasabihin nila dyan. Samantala, umpisahan ho muna natin ang ating talakayan dito kay GM. Nagbabala ang ilang eksperto sa posibleng epekto ng pag-delay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bukod sa posibleng kaso sa Senado, pinangangabahan din ang paghihimasok ng ibang bansa. Naunang iginiit ng Senado na hindi sila pwedeng maglitis ng nakareses. Nakatutok si Tina Hanganiban Perez. Sa mungkahing timetable ni Senate President Chis Escudero, sa Hulyo pa sisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. We are acting on it prudently. We are not rushing, but neither are we delaying. Pero babala ngayon ng ilang eksperto sa konstitusyon. Ang gusto ko kasing mangyari nitong mga expert kuno sa Constitution, kahit walang rules, kung ano man yung mga rules na nandiyan, gamitin na natin, impeach na natin si VP Sara. Mga dilawan ho yung mga yan. Yaang si, ang pangalan ito? Yaang si... pangalan ito? Posibleng maharap sa mga kaso ang Senado kung hindi agad simula ng impeachment trial. Nakasaad kasi sa Konstitusyon na ang impeachment trial shall forthwith proceed o agad-agad mangyari pagkatanggap ng Senado sa Articles of Impeachment. I don't agree, but it should be postponed to July. Anong pangalan nito? Si Monsod, asawa ni Winnie Monsod. They violated or did not follow constitutional. Christian Monsod, kesyo isa daw ho siya sa mga framer ng saligang batas. Wala naman doon kasi hindi naman kasi malinaw doon kahit naka-break ang session, forthwith pa rin di ba? Hindi naman nakalagay doon kung meron pa mga petition, dapat patapusin muna. Kung ano man yung mga mga technicalities, mga legalidad o kung ano pa man, wala akong tayong issue dyan. Kung gusto nilang umpisahan as soon as possible kasi lahat yan sasambulat lamang sa mukha ng mga walang yung naghabla na yan kay Vice President. Mandate, they're accountable. So someone can file a case against the senator judges? I think so. Simulan nila. Kahit hindi matapos, at least mas
sigurado na yung susunod na mga hukom, yung susunod na set of senators will have the duty to continue it. Yun. Isa ho yan mga kababayan sa kinatatakutan nila pagka hindi na umpisahan ngayong 19th Congress, baka isa pa ho yung questionin sa Korte Suprema. Bakit? Inihain sa 19th tapos uumpisahan nyo sa 20th. Ang bapa ng ilan, kung madelay pa ang impeachment trial, baka may bansang makialam para mabago ang opinyon ng mga tao. If they can just capture a Grabe naman yung pag-ano na yan, ha? Hindi naman ho namin kailangan yung ibang mga bansa para baguhin ang pananaw ng ating mga kababayan. Wala pa ngang nakikialam eh. 47% ng mga Pilipino hindi sang-ayon diyan sa impeachment na yan. Ang problema ho kasi para sa mga nasa Luzon, pagka gusto nila, yun na yun. Hindi nila pinakikinggan yung mga nasa Visayas, Mindanao. Ano ho tayo demokrasya tayo, majority wins. Ngayon, kahit na maiingay yung mga nasa Luzon, kung ang majority sa Visayas at Mindanao ayaw nila, hindi ho pwede yun. Ngayon, inaayos na ho nila yung naratibo na kung saan nangingialam yung China. Alam ho natin naratibo nila, no? Nangingialam na ho ang China. Yan ang nga ba problema natin dito, no? Diba? Yung naratibo, inaayos na nila kung sakaling mabago man ang pananaw ng mga Pilipino dito sa issue na to. Nakialam. presidential. Diba? Yun ang gusto nilang mangyari dito. Kaya naman, mas marami ho kasi namumulat at mas maraming nakakaintindi ngayong mga panahon na to kung ano nga ba yung ginagawa nila na yan kay VP. Akala nila dati i-impeach, may kasalanan. Ngayon, naliliwanagan yung ating mga kababayan. Ano nga ba mga kasalanan? Diba? O kung linilitis natin tong si VP dahil sa confidential fund, di ba dapat imbestigahan natin lahat ng tumatanggap niyan? Kung confidential pala yan, di ibig sabihin yung pagwaldas nitong si Marcos Jr. ay confidential din? O ba kailangan din natin siyang imbestigahan pagka nagkataon, di ba? Yun o kasi papasok sa utak ng ating mga kababayan. Kumbaga nagkakaroon sila ng pag-unawa dito sa mga usapin na to. Kaya yan hong kinatatakutan nila. Gusto ko kasi nila, sa napakahabang panahon, bobo mga Pilipino. Hindi nila naiintindihan yung mga nangyayari sa ating bansa. Pero dito sa isa na to, naku, malabo na hong mangyari. That will change foreign policy. Diba? That's going to be a very good investment on them. Kung magpasok sila ng ganong kalaking pera, lalo na using social media and AI, and kaya nilang isway yung public opinion. Pero kayang isway ang public opinion? Kayo naman, sir. Kayo naman, oo. Isisway yung malabo naman yung mangyari yan. Kaya nga may trial Diba? Meron yung tayong trial. Doon sa trial, magkakalatagan ng ebidensya. Natatakot ho ba kayo na hindi ganon kalakas ang ebidensya laban dito kay VP Sara? Kahit anong pagsusway-sway natin, kung yung mga ilalatag na ebidensya sa trial, talagang ligwak itong si VP, wala ho tayo, nakatinuturo ka na ni VP, walang yakang kayo, sa edad nyo nga, magpahinga na ho kayo. Tingnan nyo naman ho yung pagmumukha nyo, makaputla nyo na. Diba? Pahinga na ho kayo, please. Tigilan nyo na ho yung pagkukupal sa ating bansa. Sara Duterte is known to be, as her father was, close to China. China. Walang yaka, China. Sabi ko na Malayo pa lang basang-basa ko na itong mga walang yang to Ba't ganun no? Bakit? Toxic Filipino mentality talaga, oo. Kakayan dahil isa sa mga parusa sa mga nahahatulang guilty ay habang buhay na ban sa pag-upo sa gobyerno, bukod sa pagkakatanggal sa pwesto. Kung may iba pang gustong habulin sa bise, pwedeng idaan yan sa ibang kaso. Pag once na na-convict na po siya sa impeachment, pwede naman pong kasuhan sa ombudsman. Nakalata ko. Ibig sabihin, walang accountability, gano'n. Talagang impeach lang siya para di makatakbo. Ngayon, kung gusto niyo siyang kasuhan, sa ombudsman, gusto niyo siyang panagutin. Pero wala akong accountability dyan sa na yan. Purely political.
para hindi makatakbo si VP Sara. Kita nyo ho yun mga kababayan, umamin na ho itong si Joel Chua na wala naman ho talagang accountability o kung ano mang hinahabol nila dito kay VP Sara dyan sa impeachment na yan. Dahil walang kulong yan, di lang siya makakatakbo sa 2028. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na talagang ang pakay lang ng mga tao na to para lumpuhin itong si VP Sara di na makatakbo sa 2020. Pero malabong mangyari yan. Ngayon pa nga lang, di pa nag-uumpisa. Kabado na kayo eh. Diba? Bukod sa bise, may ibang politiko rin umano ang makikinabang sa delayed trial. Yung impeachment will also be a good opportunity for some people to become presidentiable. Diba? Sisikat sila. And maybe some of them want that to happen closer to the 2028 election. Sir, pahinga ka na. Last mo na yan ha. Last mo ng... Ano yan? Last mo ng TV appearance. Wag na ko kayo magpa-interview. Di ko namin maintindihan kung saan nyo hinuhugot yung mga ano nyo na yan. Yan ba yung mga law expert na kung tawag? Anak ng tokwa. Law expert? Rather than now. Ay, kung yung mga itsura na yon, yun yung mga tinatawag na law expert. Ayaw ko na maging law expert. Ayaw ko na mag-abogado. Habang wala pang trial, ay tuloy. Di ba nahihiya yung mga ibang law expert pagka nakikita nilang nagsasalita yung mama na yun? Anak ng tokwa. Ano daw? Ano pakialam ng China sa atin? Sa totoo lang ha, interest lang ng China dyan ha, sa atin. Ito ha, yung West Philippine Sea. Meron ho talagang ano doon. Meron ho talaga silang interest doon. Pero para pakialaman ng politika, ipagtanggol si VP Sara. Ako. Sa dami ng pera ng administrasyon na to, kung mangyari man yun, malalaman nyo. Ang problema nga dito dito sa administrasyon na to, bago nyo punahin ang posibleng mangyari dyan sa impeachment na yan, tignan nyo na lang yung mga nag-heart react dyan sa mga post ni Marcos Jr. Puro trolls. Yung talagang literal na gusto nilang i-shape ang public opinion. No? Talagang ang daming heart nito. Mahal na mahal siya ng tao. Pero ang problema, yung mga ordinaryong Pilipino, linalabanan yung mga trolls ni tama. Ito yung paghahanda ng House Prosecution Panel. Tutulungan sila ng binuong impeachment secretariat ng Kamara. Para sa GMA Integrated News. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, rektaho muna tayo. Ito. Yan ho ikuha noong naispatan na merong black eye itong si Lisa. Ayun, para sa mga nagtatanong, PH, bakit yung si Coco Pimentel apurang-apura sa impeachment? Bakit silang dalaw ni Lisa? Yun ho kasi mga kamag-anak nitong dalawang individual na to, dalawang politiko na to, si Risa Hontiveros at nitong si Coco Pimentel, meron hong nakuhang pwesto ang kanilang mga kamag-anak sa pamahalaan sa administrasyon ni Marcos Jr. Ngayon, alam nyo na kung bakit sila yung pinaka-kumbaga vocal dyan sa ano na yan, dyan sa impeachment. Tipong yung mga counterpart nila sa House of Representatives, parang nag-uusap-usap sila Yung narrative nila, bilisan natin, umpisahan natin. Para kahit pa paano yung mga iniisip nilang maging problema paano yun? Nag-mag-oath itong mga mga bago, iuumpisahan itong mga luma, tatapusin. Paano yun? Dalawang beses tayo magpapasukat ng robe, ganun ba yun? Yung mga outgoing tapos yung mga incoming, paano yun? Yung pinaggamitan nitong si Lito Lapid, gagamitin niya ng mga padating, ganun ho ba yun? Marami ko talagang katanungan. Doon pa nga lang tayo sa room, di tayo nagkakasundo Paano naman ho kayo doon sa ibang mga technicalities, yung one impeachment complaint kada taon. Anong ginawa nitong mga tao na to? Diba? Ito mga kababayan, rekta ho tayo dito. Matindi ho ito mga kababayan. No? Matindi ho ito. Game! Attorney, nag-file ng complaint kanina sa Manila Prosecutor's Office ng COMELEC allegedly because of your post on social media, January 24. Nag-demo daw kayo how to hack the ACMs of COMELEC. Anong reaction po ninyo? Well, ang kaso nila sa akin was about that video. In that video, ang pinag-usapan ko ay yung vulnerability ng mga ACM ng COMELEC. Ang point ko was, kapag connected sa internet, yung voting machine before mag-print ng election return, pwedeng dayain yung resulta ng election. Paano? Kasi ganito gumagana ang ating voting machines, parang basketball. Habang bumoboto, may running score. Pero yung running score natin na yun, walang may alam. Malalaman mo lang siya kapag nag-print ng election returns, tapos isi-send ng makina yung resulta doon sa server ng COMELEC. Ngayon, ang problema is kapag yung source code ng makina ay corrupted, merong malicious na code. Kapag connected sa internet yung makina at yung malicious code na yon ay connected sa isang hacker,
pwedeng i-access ng hacker yung makina mismo at baguhin yung running score and therefore babaguhin niya yung resulta ng eleksyon. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Yan ba yung tinutukoy nitong si Congressman Rodante Marcoleta? Lutong suka. Gawang suka. Ang 2025 senatorial election, dandil na talaga. Ito, ganito lang naman ho yan, mga kababayan. Imbis na dapat ho sana pasalamatan ng COMELEC, etong si attorney, ang ginawa ho nila, kinasuhan ho nila, cyber libel. Mali ho ata yung naging tugon na yon ng COMELEC dito sa mga isiniwalat na to ni attorney. Dapat kung merong vulnerability, ang sistema, yung mga nakakasilip. Sa Amerika ho kasi ganyan sa ibang bansa, talagang mag-hire pa sila ng mga hacker para subukang hanapan ng butas yung mga sistema nila. Pero sa atin, meron na nagpresenta, kumbaga nasilipan na ng butas, ayun, kakasuhan ka ng cyber libel. Kaya para doon sa mga makakakita ng problema dito sa 2025 election, yung mga gagamitin nating vote counting machine, mag-isip-isip ho kayo kung magsasalita kayo sa social media, baka makasuhan din ho kayo ng cyber libel. Ako, competent ako magsalita ng ganitong bagay dahil isa akong certified public accountant, maliban sa isang abogado. Nagtrabaho dati ako bilang IT auditor sa Deloitte Philippines, ang #1 na auditor sa buong mundo, Deloitte. Isa akong IT auditor doon. So naiintindihan ko lahat ng information systems at lahat ng mga computer systems na katulad nito. Essentially, kapag meron kang gadget, katulad ng isang voting machine or katulad ng cellphone mo or laptop, try mo siya dalhin sa Green Hills, kahit may password yan. Di ba pwede nilang baguhin yung laman ng laptop mo? Pwede nilang baguhin yung operating system? Ganon din ang pwede nilang gawin sa voting machine. Kahit na sinong tao na may physical access dyan sa voting machine at lumapit ka sa voting machine, pwede mong baguhin yun at mula sa labas, parang walang mali, pero merong potential na vulnerability, yung makina na yon, merong malicious code. At pagdating ng eleksyon, yung malicious code na yon ay pwedeng i-take advantage ng mga hacker para makipag-usap doon sa makina at in real time, bago mag-print ng election return, babaguhin nila yung resulta ng eleksyon. Tinais ko ito as a concern dahil naiintindihan ko kung paano gumana ang mga ganitong bagay-bagay. At pinag-usapan ko ito para makagawa ng punto sa COMELEC na, hey COMELEC, may vulnerability. Parang meron na naman ho tayong nakikitang panibagong Glenn Chong na pasikat na Glenn Chong. Itong Atty. Glenn Chong 2.0 si Atty. Glenn Chong naman, di naman yung eksperto sa pagdating sa IT industry ka nga. Pero itong si Sir, nagtrabaho sa IT to. Alam ho niya kanya sinasabi. Di ko sinasabi, Atty. Glenn, na di mo alam sinasabi mo. Pero sinasabi ho natin dito, imbis na dapat kasuhan, dapat ho sana, intindihin, alamin kung saan nanggagaling itong si attorney. Kaso kasi ng kaso, mahilig kasi mga kaso itong administrasyon na to Vulnerability sa ating voting machine, may vulnerability sa rules ninyo. Kasi ang rules ninyo ngayon ay nagsasabi na dapat connected yung voting machine sa internet all throughout the day. Isa lang ang pwede ninyong baguhin dyan sa rules ninyo para maitama itong kahinaan na to. At yun ay, saka mo lang i-connect dapat yung makina sa internet after pag-print ng election return. Para yung print ng election return, yun ay tama na running score at yun din yung isa-send sa server. Napakadali lang, napakasimple. Ginawa ko siya para itama ng COMELEC yung kahinaan ng kanilang sistema. Bakit ayaw nila? Actually, tumutulong ako sa COMELEC. So bakit sila napikon doon sa video ko na yun? Siguro meron silang tinatago. So ang sinasabi niyo ba dun sa video ay ang proseso mismo, how to hack the ACM and the system of COMELEC? Dinemonstrate ko yung vulnerability, and the way you demonstrate a vulnerability is bilang technical na person, magaling kasi ako mag-code. Marunong ako mag-code, nagko-code ako ng apps at saka mga softwares din. Pinakita ko sa kanila na paano talaga siya gagawin in person. Line by line, code by code, paano siya gagawin sa machine. In principle, wala akong access sa source code, wala akong access sa makina. Hindi ko alam yung ginagamit nilang code, hindi ko alam yung firmware ng makina. Pero ang dinemonstrate ko is yung principle
ng vulnerabilities ng computer systems, which is pare-pareho lang sa lahat ng computer systems. Pinakita ko lang na essentially, kapag may access ka sa makina, pwede mong bagihin yung source code. Kahit pina-audit mo pa yan sa independent auditor, yung source code na yun. Pero pagkatalikod ng auditor, secure ba yung makina mula sa physical access? Pagkatalikod ng auditor, kapag may physical access yung tao, pwede niyang lapitan yung makina, meron siyang specialized na connection sa makina, pwede niyang baguhin yung source code anytime between that audit and on election day. Yun lang ang sinasabi ko na vulnerability. Kung mangyari yun, ibig sabihin corrupted yung source code. Wala kang magagawa doon. Mahirap kontrolin yun. Kaya sinabi ko na ang pwede mong gawin dyan para maiwasan mo yung ganong kahinaan is patayin mo na lang yung internet bago mag-print ng election return para kahit may vulnerability yung code, hindi makakausap ng potential hacker yung election machine at hindi niya mababago yung score. Pero ang sabi ng COMELEC, una, yung machine is standalone machine and magta-transmit lang siya ng data after ng closure ng polling precinct at 7 p.m. That is true. Yun ang sabi ng rules. Paano kapag merong malicious code doon sa makina mismo at connection siya sa internet? Siyempre, yung mandaraya, yung hacker, siyempre gagawa siya out of procedures, hindi ba? Pero kapag connected sa internet at corrupted doon, pwede nang nag-uusap yung makina at saka hacker. Kahit na anong instruction, pwede niya nang i-shoot doon sa makina. Kahit sabihin mong dapat, yun ang dapat. Pero kapag compromise na yung source code, ibig sabihin, lahat ng hindi dapat, pwede nang mangyari. Which is yun yung dinemonstrate ko. Kahit ano pa ang ilagay mo dyan sa rules na yan, pero itong vulnerability na ito, hindi mo clinose, ito yung possible na pwedeng gawin. Dinemonstrate ko siya para maintindihan ng COMELEC yung kahinaan ng voting system at sana mai-correct nila. At simple lang siya i-correct. Attorney, how do you plan to address, to answer the complaint against you? Anti-cybercrime crime law ang isinampa pong reklamo sa inyo, and sabi ng COMELEC, magpa-file din sila ng disbarment case and then they will go to the PRC para sa inyong lisensya as CPA. Alright, no problem. Kailangan nating harapin yung mga ganyang mga challenges. Pero dito masusubok yung kalayaan natin bilang mga Pilipino. Ano ba ang gagawin ng gobyerno? Patatahimikin niya ba yung mga tao na nagsasabi ng mga gawain ng gobyerno para itama ang gobyerno? O papakinggan niya sila at itatama yung mga mali? O kaya naman patatahimikin niya tulad ng ginagawa ngayon? Ang suggestion ko sa COMELEC ay, hello COMELEC, freedom of speech ito. Bilang citizen ng Pilipinas, may karapatan akong magsalita at magkomento sa lahat ng transaksyon ng government. At ito lamang ay para itama yung mga kahinaan ng gobyerno, para maging tama. Dapat ang gawin ng COMELEC ay makinig sila at tignan nila sa sarili nila kung anong mali at itama nila. Ngayon, ang hindi dapat nilang gawin ay patahimikin ang tao at abusuhin ang kanilang karapatan na magsalita laban sa ating gobyerno. Dahil fundamental right yan, freedom of speech. Nangyari na yan nung nakaraang mga administrasyon sa iba't ibang bansa. Kaka-celebrate lang natin ng EDSA Revolution. Yung gobyerno na pinapatahimik ang tao na nagsasabi ng katotohanan sa huli ay hindi nananalo. Hindi magiging maganda ang itsura nito sa COMELEC. Hindi magiging maganda ang itsura nito kay Commissioner Garcia. Dapat maging mature siya sa approach, pakinggan niya yung concern, and i-address niya yung concern mismo. Huwag niyang patahimikan yung tao. Kasi kapag ganun ang mangyayari, mukha lang silang guilty. Kapag hindi totoo yung sinasabi ko, let the public judge for themselves. Attorney, last na lamang po. Ano kaya kung halimbawa yung gesture po ninyo or yung naging action ninyo, instead of posting on social media, ay nakipag-coordinate kayo sa COMELEC to inform them the vulnerability of the ACMs? Yep, nakipag-usap. Actually, nangyari yung ginawa ko sa social media kasi nag-demo yung COMELEC sa aming bayan. Tumatakbo kasi akong Vice Mayor Serena Mercedes ng Isabela at may demonstration sila ng machines. Bilang expert sa IT, kinausap ko yung mga COMELEC official kung paano talaga gumagana yung mga voting machine. At saka cross-reference ko yun, pinag-aralan ko yung mga procedure ng COMELEC, paano i-handle yung mga voting machine. And dun ko nakita yung vulnerability. Actually, rinaise ko ito sa head ng COMELEC dun sa local namin. Nakausap ko rin yung probinsya ng COMELEC yung provincial head ng COMELEC sa aming probinsya sa Isabela. And you know what, kung anong sagot nila sa atin? Of course, i-expect mo defensive and dismissive. Hindi mo maasahan na sasagot sila. Kapag kakausapin mo yung COMELEC ngayon, sa tingin mo, seryosohin nila yung mga hinaing ko sa kanila. So, ang tanging paraan lamang
para mapakinggan ang mga bagay-bagay na magpapatama sa ating gobyerno ay ang karapatan nating magsalita sa harap ng publiko para ang taong bayan ay mabigyan ng impormasyon at sana yung gobyerno natin magkaroon ng konsensya. Yun. Itong si Atty. Palakpakan ho natin. Napakaganda ng mga ano niya, yung mga isiniwalat niya. Dapat imbis na batikusin, kasuhan o kung ano pa man ang gustong gawin dito kay Atty. Dapat sana pakinggan ho siya. Palakpakan ho natin itong si Atty. Hindi ho ito Duterte supporter kaso meron dong puntong sinasabi niya. Ano ba naman para tingnan nyo kung meron talagang butas siya ang mga gagamitin nating sistema sa 2025 midterm election. Ngayon naman ho, ito pinakahihintay ng mga kababayan natin. Matindi-tindi ho ito. Sagutan ho nitong si President Trump at nitong si Zelensky. Pakinggan. Ito kay Marcos Jr., makinig ka dito. Naku, ayusin nyo yung mga desisyon nyo sa buhay kasi itong bagong presidente ng Amerika, walang BS to. Hindi to kagaya nito si Joe Biden, no? Pakinggan natin. Game. Dito na tayo sa bandang kalahati. Doon sa magsasalita na sila. Dito. Okay? Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean. And don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. You're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. Ito kasi si Zelensky, parang ito si Marcos Jr. Pagka hindi nila nakukuha gusto nila, nag-aalboroto sila. Kaya itong ginagawa na to ni Donald Trump dito kay Zelensky, di malayong pagka nagtuloy-tuloy ang ginagawa ng administrasyon diyan sa pagpapatindi ng tensyon diyan sa West Philippine Sea. Pagka iiwan na ho tayo ng Amerika at yung sasabihin nila, wala na Di pwede yan. Ano na lang kayo, mag-usap na lang. Pagkatapos na pulbos yung buong lugar nila, ngayon, ano na lang, peace talk. Wala, yun ang gagawa natin. Kahit tulungan namin kayo, tulungan kayo ng ibang mga bansa. Hindi. Mapapatagal lang natin dyan, pero doon din ang bagsakan yan. Ganun lang naman gusto mangyari nitong si Trump Mag-usap na, tapusin na natin to kasi nakasaalang-alang ang buong mundo dyan sa mga kabalbalan mo na yan, Zelensky. Parang gano'n You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the... Imagine, makikipag-bumis. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!